tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sa gitna. Water cannon, China Coast Guard. Busog ka sa balita. Dito sa Balitang Hali. Mainit na balita, nagsimula na ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paunang pulong ito ng prosekusyon at depensa bago magsimula ang paglilitis sa July 6. Dumating sa Senado ang 11 miyembro ng House Prosecution Team sa pangunguna ni Batangas 2nd District Representative Jervian Luistro. Gayon din ang private prosecutors na tutulong sa prosekusyon. Para sa panig ng depensa ni Vice President Duterte, naroon si Attorney Michael Powa at iba pang abogado niya. Kasama sa mga gagawin sa pre-trial conference ang admission at making of document o marking of documentary evidence, pagtukoy sa dami at pagkakakilala ng mga testigo at pagtatakda ng schedule ng paglilitis. Hulikam sa Quezon City, tinangay ng riding in tandem ang isang nakaparadang motorsiklo sa barangay San Antonio. Laking panghihinayang na may-ari dahil katatapos lang daw niya itong hulugan. Balitang hatid ni James Agustin. Hating gabi nang dumating ang riding in tandem na yan sa R. Fernandez Street sa barangay San Antonio, Quezon City. Bumelta ang motorsiklo at huminto sa tapat ng isang bahay. Bumaba ang angkas at naglakad. Ang sumunod na nakunan sa CCTV, iniatras na niya ang isa nakaparadang motorsiklo at mabilis na napaandar ito. Huminto pa sa kanto ang mga sospek at tila may inayos sa motorsiklo bago tuluyan tumakas. Ang pagnanakaw na diskubre matapos sa mahigit 5 oras nang gagamitin na ng isang security guard ang kanyang motorsiklo. Paglabas po niya kasi paalis na po siya bandang 5:30 po ay napansin niya po na wala na po yung motor sa labas ng bahay sa may gate po sa kalsada. Yung susi naman po, hindi naman po naiwan sa motor yon. Nakipag-ugnayan ng biktima sa barangay para i-review ang kuha ng CCTV. Ayon sa barangay, dayo lang ang mga sospek sa lugar. Sa galawan po ng mga involved na mga suspect, yung mga professional po talaga sila. At sa katuwang po ang kapulisan, na backtrack po namin na hindi sila taga rito. Hindi po Quezon City, malayo po ang narating nila. Laking panghihinayang ng mag-asawa, lalo pat katatapos lang daw nilang bayaran noong nakaraang taon ng motorsiklo na nagkakalaga ng 123,000 pesos. Malaga po talaga to kasi araw-araw po to ginagamit ng asawa ko sa trabaho po. Service po namin to. Nakakapanlumulang din po isipin sir na yung pinaghirapan po namin ay kukunin lang po ng iba. Nai-report na ang krimen sa Masambong Police Station na nagsasagawa ng follow-up operation. Naipaalarma na rin sa Land Transportation Office ang ninakaw ng motorsiklo. Umaasa naman ang mag-asawa na sa lalong madaling panahon ay mahuhuli ang mga sospek. Sana naman po makonsensya kayo at sana po lumaban po kayo ng patas. Pinaghirapan po namin yan. Sana po, wala na po sana mabiktima. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Inihinalang isang ipo-ipo ang naminsala sa 4 na bahay sa isang coastal barangay sa Davao City. Ayon sa mga residente, pasado alas 10 nitong Martes ng gabi nang biglang lumakas ang hangin sa kanilang lugar. Nagtagal ito ng ilang minuto. Nabaklas ang bubong ng ilang bahay at napunta sa kalsada. Naputol din ang supply ng kuryente sa lugar. Nagtulong-tulong ang mga residente at barangay officials sa paglilinis. Sumaklolo na rin ang Social Welfare and Development Office ng Davao City. Maswerteng walang nasaktan sa malakas na hangin. Ayon sa Pag-asa, nabubuo ang ipo-ipo o waterspout tuwing may severe o matinding thunderstorm. Sa lagay naman ng panahon ngayong Huwebes, magpapatuloy ang maayos na panahon sa ilang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Pero posible pa rin ang mga local thunderstorm, lalo na sa bandang hapon o gabi. Easterlies naman ang magdadala ng ulan sa South Luzon, Visayas at sa eastern section ng Mindanao. Sa ngayon, wala pang epekto sa lagay ng panahon sa anumang panig ng bansa ang binabantayang low pressure area na nasa Pacific Ocean. Namatanya ng Pag-asa mahigit 2,000 kilometro silangan ng Visayas. Nananatili ang posibilidad ng nasabing LPA na maging isang bagyo sa loob ng 24 oras. Posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa darating na weekend base sa datos ng Metra Weather. Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay Russian President Vladimir Putin para pag-usapan ang ilang mahalagang usapin at issue sa pagitan ng dalawang bansa.
Nangyari po yan bago ang ASEAN-Russia Commemorative Summit. At mula po sa Kazan, Russia, balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Parehong bukas sina Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin na palawakin pa ang kalakalan ng Pilipinas at Russia. Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. We appreciate the forward-looking exchange and on the different structural issues that affect trade and between our two countries. And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there's a great deal more that we can do. Isa sa mga pangunahing issue sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at ni President Putin ay ang issue ng energy security. Lalo pat ang Pilipinas ay apektado ng giyera sa Middle East, habang ang Russia naman ang may pinakamalaking gas reserve sa buong mundo at ang pinakamalaking gas exporter. We note that during the JCT-EC meeting held in Moscow, energy and food security emerged as one of the mutual priorities of both our countries. And that is why we again, that B2B component at the sidelines of the JCT-EC enabled Philippines and Russia to establish networks and explore joint ventures. Ito ang unang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia kung kailan chairman ng Pilipinas ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations ngayong 2026. Nasabay rin ito sa pagunita ng ika-35 anibersaryo ng relasyon ng ASEAN at ng Russia na nakatakdang pag-usapan sa ASEAN-Russia Commemorative Summit ngayong June 18. It is a pleasure to welcome you in Russia, in Kazan. As far as I know, this is your first visit to Russia. This year, your country chairs in the ASEAN, and we are happy that during your chairmanship in the ASEAN, we will celebrate the 38th anniversary of our relationship with the association. The commemorative summit is a landmark in the development of the Russia-ASEAN strategic partnership. Kinuha rin ni Putin ang pagkakataong batiin ng mga Pilipino sa ating pagunita ng Araw ng Kalayaan noong June 12 na isa ring national holiday sa Russia. Dagdag pa ni Putin, ngayong buwan din, ginugunita ang ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Binalikan pa nga ni Putin ang naging pagbisita ni Nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Russia noong 1976. Sabi ng Pangulo ng Russia, magandang pagkakataon na nakapulong niya si Pangulong Bongbong Marcos para suriin ang kasalukuyang kooperasyon ng Pilipinas at Russia. Inimbitahan ni Pangulong Marcos si Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre. Matapos ang kanilang pulong, dumalo rin ang dalawang Pangulo sa isang gala na dinaluhan din ng iba pang heads of government. Mula rito sa Kazan, Russia, is Kasani Rosia. Tina Panganiban Perez, Reportage, GMA News. Animang patay matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang dump truck sa Labrador, Pangasinan. 20 iba pa ang sugatan. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang sasakyan sa pababa at pakurbang bahagi ng kalsada sa Barangay Bolo nitong Martes ng gabi. Papunta raw noon ang mga biktima sa pinagtatrabahuang solar power plant. Pansamantalang ipinasara ng lokal na pamahalaan ang kumpanya ng mga biktima habang iniimbestigahan ang disgrasya. Nangako rin ng alkalde na bibigyan ng tulong ang mga biktima. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at iba pang sangkot sa aksidente. Sinisikap ding makakuha ng Regional TV ng pahayag ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng mga biktima. Nabisto ng mga otoridad ang modo sa isang bodega sa Maynila.
Ang mga produktong expired na, pinapalitan daw ng expiration date. Arestado ang 5 tauhan ng bodega. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sinalakay ng mga tauhan ng MPD Special Mayor's Reaction Team o SMART ang bodega na ito sa Quiapo, Maynila nitong Miyerkules ng gabi. Tumambad sa mga otoridad ang sari-saring expired na produkto na binago umano ang expiration date ayon sa pulisya. Ilan sa mga nakaimbak sa bodega ay mga candy at chocolate na madalas bilhin ng mga bata. Mayroon ding mga keso na noon pang 2025 expired. Mayroong mga spaghetti sauce, imported soft drinks, maging mga gamot at vitamins na binago rin ang expiration date. Sa banyong ito, sinasabing binubura ang mga expiration date ng mga produkto gamit ang ilang kemikal. Ito yung bodega na pinasok ng mga tauhan ng Manila Police District kamakailan na naglalaman ng samot-saring expired na imported goods tulad na lamang nitong hawak kong soft drinks na wala na o burado na ang expiration date. Sa videong ito, may kita pa ang ilang daga na pagala-gala sa loob mismo ng bodega. Pag nakita mo yung lugar talaga, napakarumi at saka makikita mo yung mga produkto nabubulok na. So talagang hindi na siya for human consumption. Sabi ng MPD SMART, isang confidential informant ang nagsumbong sa kanila. Agad silang nagsagawa ng operasyon kung saan nahuli ang 5 empleyado ng bodega. Yung 2 babae, tumalabas na sila yung mga nagtitinda. Yung mga lalaki, yung 2 doon mga sinasabing kargador. At yung isa, yung tiga-bura at siya rin yung tiga-tamper ng mga produktong sinasabi natin na mga expired na. Halos 1 million pesos ang halaga ng umano'y expired food products ang nasabat sa operasyon. Nakuha rin sa loob ng bodega ang 3 portable printer na ginagamit daw para mabago ang expiration date. Patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang may-ari ng bodega. We'll make sure na may gobyerno sa Maynila. Ito ay bagay na binibigyan namin ng matinding atensyon dahil kalusugan ng mga bata, tao, nakakain ito. Nasa kustodiya naman na ng MPD SMART ang 5 naaresto na tumangging magbigay ng pahayag. Maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act of 2013. Naikipag-ugnay naman ng MPD sa Department of Public Services ng Maynila para sa maayos na disposal ng mga nasabat na expired na food products. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Dahil walang pinipiling oras ang pagtama ng lindol, isinagawa ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong pong umaga. 3, 2, and 1. Sa hudyat na yan, sama-samang nag-duck, cover and hold ang mga lumahok sa earthquake drill. Kabilang po dyan ang mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at pribadong opisina sa buong bansa. Kabi-kabilang simultaneous exercises din ang isinagawa sa kasagsagan ng emergency situations matapos ang pagtama ng lindol. Inilatag din ng Office of Civil Defense ang Harmonized National Contingency Plan sakaling tumama sa Greater Metro Manila area ang pinangangambahang The Big One. Layon po nitong mas paigtingin ang coordination mula sa national hanggang sa regional response system and access. Pinagmumulta ng Department of Labor and Employment ng mahigit 11 milyong piso ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Mahigit sa 1 milyong piso riyan ay mapupunta sa mga apektadong manggagawa para sa mga sahod at benepisyo na hindi na ibigay sa kanila noon. Mahigit 10 milyong piso naman ay para sa administrative fines. Ayon sa DOLE, may mga nakitang paglabag sa labor at safety standards sa pagtatayo ng gusali. I-endorse ng DOLE sa National Bureau of Investigation at lokal na pamahalaan ng Angeles City ang kumpletong records ng kaso para sa paghahain ng mga reklamo. Una nang tiniyak ng DOLE na makakatanggap ng tulong ang mga pamilya ng mga nasawing empleyado. Sang-ayon ng ilang construction workers sa desisyon ng DOLE, anila, hindi ligtas ang kanilang pagtatrabaho dahil walang mga safety equipment. Kulang din daw sila sa sahod at benepisyo. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang kontraktor at may-ari ng gumuhong gusali. Nagkainitan sina Senador Pia Cayetano at Senador Risa Ontiveros habang tinatalakay ang ilang panukalang batas sa special session ng Senado kahapon. Si Senador Chis Escudero naman ang itatalagang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senador Ping Lacson. Balitang hatid ni Mark Salazar.
Sa July 6, nakatakda ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Ping Lacson, napagkasunduan ng mayorya na ihalal si Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng paglilitis. Lawyer Kasi at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun. Sure na sir, si Senator Chis na Yun ang consensus namin. When will that happen, sir? The election of Sen. Chis as presiding officer? Pag nag-convene uli kami, July 6. Si Escudero ang tumayong presiding officer sa naunang impeachment case ng Bise nung siya pa ang Senate President. Dagdag ni Lacson, hindi ito produkto ng negosasyon para sa paglipat ni Escudero sa kanilang grupo. Ang pag-amyenda sa Rules of Procedure ng impeachment trial kung saan nakapaloob ang paghalal ng presiding officer ang isa sa inaprobahang resolusyon ng magsesyon noong June 3. Pero kinikwestiyon ng grupo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema ang nangyaring sesyon. Argumento nila, labag umano ito sa saligang batas dahil ayon sa Cayetano Block, hindi sapat ang 12 senador para magdeklara ng quorum. Kaya paano kung panigan ng Korte Suprema ang petisyon habang gumugulong na ang Duterte impeachment trial? Kung sasagutin ng Supreme Court, sasagot kami. Kung sabihin ng Supreme Court, denied dahil mountain academic, that's it. Ayon kay Attorney Paulo Tamase ng UP College of Law, maaaring may epekto sa petisyon ang pagkakahalal ng bagong Senate President. Una, sila po mismo yung mag-withdraw ng petition nila. Yung ikalawa pong pwedeng mangyari ay yung korte mismo yung mag-dismiss dahil wala na pong kailangan i-resolve. Natuldo ka na nga ang kalituhan sa kung aling paksyon nga ba ang mayorya sa pagkakahalal kay Senate President Win Gatchalian. Kasunod nito ay tumutok na ang mga senador sa legislative measures na layuning ipasa sa special session. Sa pagtalakay ng Senate Bill 1511 o panukalang amyenda sa Anti-Hospital Detention Law, nagkainitan sina Senadora Risa Ontiveros at Senadora Pia Cayetano. What I'm saying is it's not written in the bill. Mr. President, you can we ask may your suspend. staff because it's not written in the bill. We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill, and I was Kindly read it. quoting the gentle lady Kindly read it when I into the responded to her record. question. Then read it into the record. Gayun din ang talakayin ng Magna Carta for Barangay Health Workers. You're welcome, Mr. President. I made of record earlier that I there thank were... the majority floor leader, not her honor, because her honor closed the period of amendments despite our name being there. Well, Mr. President, just to reiterate, I made of record that there were no more committee amendments and no other colleagues had submitted proposed individual amendments. And I said repeatedly, more than once, that if the body allows, that I would respectfully move to close the period of amendments. Kasama naman sa mga ipinasakayang resolusyon para sa pagbibigay ng sapat na pondo para sa relief at rehabilitation ng mga komunidad na tinamaan ng lindol at pagpapahayag ng pasasalamat sa mga frontliner at responder. Nakumpirma na rin ng Commission on Appointments ang promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ang appointment ng 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. Hiniling din ni Senador Bam Aquino na imbestigahan ang pagkamatay ng 2 atleta ng Ateneo. Sa Kamara na ipasa ang lahat ng priority legislative measures na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatawag ng special session. Kabilang ang panukalang anti-political dynasty law na inuulan ng batikos dahil sa malabnaw daw na bersyon nito sa third at final reading. Should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house. Marami talagang political dynasty dito sa lower house. You know, I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Di naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. It was really a matter of getting it through already na ipasa natin dito sa house to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. I highly doubt that the Senate will adopt the House version. Wala rin tayong ilusyon, no? Ay, alam naman natin sa Senado, magkakapatid nga ang nandyan eh. Now, yung Senate, kailangan bantayan natin, no? Anong gagawin nila? May papasa ba silang version? No? Tapos, after that, the BICAM. Ngayong natuldukan na ang issue sa Senate presidency, umaasa ang House Prosecution Panel na wala nang hahadlang sa impeachment proceedings ni Vice President Duterte. Wala na pong dapat balakid sa pagtutuloy
ng paglilitis on July 6. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA News. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang babae matapos pagbabarilin sa Barangay 188, Caloocan, pasado alas 6 kagabi. Ayon sa mga saksi, nakarinig sila ng hindi bababa sa 2 putok ng baril. Ang salarin, nakasuot daw ng itim na jacket at sombrero. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng biktima. Nagsasagawa na rin ng backtracking ang pulisya para matugis ang gunman na tumakas sakay ng isang motorsiklo. Nabisto ng Bureau of Customs sa mga shabu na isinilid sa beauty products sa Port of Clark sa Pampanga. Ayon sa mga otoridad, galing sa Amerika ang shipment at ipapadala sa Mandaluyong. Aabot sa mahigit 27 milyong pisong halaga ng mahigit 4 na kilong shabu. Na-turn over na yan sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa pagsusuri. Inaalam pa kung sino ang nagpadala ng shipment at kung sino ang tatanggap nito. Nagkalat ang sandamakmak na bote ng beer sa kalsadang yan sa Barangay Buhatan sa Sorsogon City. Nagsilabasan ng mga residente. Ang ilan, nagkanya-kanya ng kuha ng beer. Ayon sa kapitan ng barangay, posibleng overloaded ng truck kaya nang dumaan ito sa pakurbang bahagi ng kalsada, tumapon ang mga beer. Ligtas naman ang driver at kanyang pahinante. Sinusubukan pa silang makuhanan ng pahayag. Wala ring ibang nadamay o nasaktan sa insidente. Tumagal ng halos 2 oras bago naalis ang mga bubog at basyo ng beer doon. Wala pa ring pahayag ang kumpanya ng mga natapon na beer. Hindi under attack ang Senado nang magkagulo roon noong May 13. Batay po yan sa initial findings ng Panel of Prosecutors ng Department of Justice. The action taken by the OSAA against the NBI on May 13, 2026 was not justified. Second, the Senate building was not under attack on the night of May 13, 2026. Kaya hindi raw makatwiran ang pagpapaputok ng baril na ginawa ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Gustong malaman ni Justice Secretary Frederick Vida kung planado ba ang mga aksyon para mapigilan ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Inaalam ng DOJ kung sino-sino ang mga posibleng nagsabwatan para makatakas si Senador Bato de la Rosa. Nauna nang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi tumakas o hindi pinataka si De La Rosa noong May 14. Malaya raw umalis si De La Rosa noon dahil walang local warrant of arrest para sa kanya. Maghahain ng request ang DOJ sa Senado para pahintulutan silang mag-inspeksyon muli sa Senate premises. Gumugulong na ang closed-door pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi. Bago nga mag-alas 9 ng umaga ay nagdatingan na ang mga kongresistang bumubuo sa prosecution team para dumalo sa pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Halos magkasunod lang sila ng defense team naman ng bise na kinabibilangan ni Attorney Michael Poa. Naroon din ang private prosecutors na katuwang ng mga kongresista. Pinayagan ang media makuna ng video ang pagsisimula ng pre-trial conference pero pinalabas din bago magsimula ang mismong pagpupulong. Nagpakilala isa-isa ang mga abogado ng magkabilang panig. Sa pre-trial conference po, ay ito ay pulong na ginagawa ng magkabilang panig bago ang mismong trial at inaasahan nga po yan sa July 6. Sa ganitong paraan ay maaring maplansya ang ilang gusot para mas maayos at mabilis ang mismong trial. Inaasahan ding mapag-uusapan dito ang mga witnesses at kanilang mga ipepresentang ebidensya at maaari rin yung pagmamarka ng dokumento. Rafi, ang pinakahuling update ngayon ay patuloy po yung kanilang pagpupulong at nung tanungin namin kung anong oras sila matatapos ay hindi talaga nila masabi dahil daw marami silang masyadong gawain at maaari pang araw hindi kumasya ang araw na ito para dyan. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Rafi? So Sandra, kung sakaling hindi matapos yung kanilang diskusyon ngayon, pwede pang mag-schedule sila ng isa pang pre-trial conference?
Yes, Rafi, parang gano'n kasi ang sinabi lang sa atin kasi medyo matipid talaga silang magbigay ng payag, both sides yan, at maging itong si Secretary Ray Bantog, siya po ay isang abogado at siya nga po yung sa panig naman ng Senado at sinabi nga nila kanina na marami pa silang masyadong ginagawa at maaaring hindi kumasya ang araw na ito para dyan kasi nung tinanong ko kung kaya nilang tapusin pagdating ng hapon ay yan ang naging tugon nila, Rafi. Okay, maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Kaugnay ng bagong liderato ng Senado at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kausapin natin si UP Department of Political Science Professor Jean Encinas Franco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, no? Magandang tanghali, Rafi, at Opo. sa mga nanonood. Paano niyo po ilalarawan yung nangyaring Senate impasse at pagpapalit ng liderato ng Senado? Sa akin yung Senate impasse talagang kakaiba, no? Sa history ng Senado. Pero yung kahapon ay ipinakita na kaya naman nilang resolbahin, no? Yung kanilang mga differences, no? So at least kahapon nagsimula na silang magtrabaho. Sa palagay niyo po kaya wala nang question dahil legally kumbaga elected na at may numero na yung bagong Senate President sa Senado? Oo, mahihirapan na sigurong questionin ito, no? Bagamat yung nakaraan naman na 12, marami rin namang legal luminaries, no? At saka mga institutions na sumusuporta. At at least kahit na may tanong legally, nung 12 pa lang sila, lumabas na legitimate naman, ano? Yung katayuan nila. Pero sa palagay niyo po kaya yung pagiging personal nung mga naging sagutan at alitan ng mga senador, hindi naman siguro ito makakaapekto sa kanilang ginagawang diskusyon ngayon sa special session? Hindi madaling mawala yun, ano? Pero dahil naging personal na rin, ano? Yung kanilang girian, no? Hindi lang tungkol sa issue. Pero sana maintindihan nila na ang importante ang taong bayan at hindi yung kanilang sariling feelings. Sa ibang usapin naman po, masasabi niyo bang perfect fit sa Senator Chis Escudero na napipisilda ng majority na maging presiding officer dun po sa impeachment trial ni Vice President Duterte? Ay, hindi. Kasi may bagahe siya di ba? May bagahe siya nung forthwith, no? Yung issue ng forthwith nung nakaraang kongreso. At saka syempre yung, yung flood control issue na nakakabit sa kanya, no? Hindi ko rin alam, no, yung sinasabing debate na dapat ba abogado o hindi. Sa akin, ang pinaka-importante na mag-preside sa impeachment, hindi whether abogado o hindi, kundi yung may integridad. No? Yun ang pinaka-importanteng criteria. Yung kaya pong magtimon, kumbaga, dun sa sa depensa at sa prosekusyon. Exactly, yun. No? Pero yung kayang magtimon, pwede, kaya yun kung may skills ka, pero yung integridad mahirap makuha yun, no? So kailangan yun talagang pinaka-importante. Opo. Tama rin po ba na iba yung presiding officer sa Senate President? Ano po kaya nakikita niyo implikasyon nito? Iba, no? Kasi 'di ba nung nag-ano sila ng rule right after nung nagkaroon sila ng 12 na numero, pinalitan nila yung rule na pwedeng hindi ang Senate President yung presiding officer. At sa kasalukuyang composition po ng mga senador, paano niyo po nakikita yung magiging direksyon ng impeachment trial? Hindi ito magiging madali, no? Hindi ito magiging smooth sa akin. Yung mga nangyari itong nakaraang buwan, tingin ko ito ay badya ng maaaring mga kaguluhan na pwede pang mangyari dito sa impeachment trial. At gaano po kaya kalaki yung epekto ng publiko dito kapag napanood na nila itong impeachment trial sa magiging desisyon po ng mga senador? Malaking epekto, no? Kasi hindi lang naman, hindi ito legal proceeding, no? Sabi nga nila political din. So, syempre kung ano yung mga ebidensyang lalabas, titingnan din ito ng mga senator judges kung paano magre-react ang tao. So, importante yung pulso ng mamamayan, no? Sa kung ano ang magiging verdict. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. Yan po si UP Department of Political Science Professor Jean Encinas Franco. Webes latest! Sa Lunes na po, mapapanood ang GMA Afternoon Prime series na You're My Favorite Song.
Kaya ang ilang cast excited na sa magiging feedback ng mga kapuso. So as much as possible, we want to be a reflection of our generation and to be a good example po sa mga kagaya po namin. Not just sa generation namin, pati na rin sa mga susunod pa. Excited po kaming makarelate po lahat. Hindi lang po mga Gen Zs, kundi yung mga parents din po kasi dito po matatandaan at may matututunan din po sila from us Gen Zs. Pagbibidahan ni Marco Massa, Clifford, Heath Hornales at Caprice Cayetano ang You're My Favorite Song. Kahit mabibigat ang eksena, enjoy ang ilang cast sa kanilang taping. The nicest thing about taping with my friends po is na kahit sobrang tagal po na sa set po or like relax lang po kami sa tent. Last taping, nag-basketball kaming mga boys. So, yun yung naging bonding namin. Pero syempre, minake sure muna namin na wala kaming eksena afterwards para at least hindi Makakasama rin nila sa series ang iba pang Sparkle Stars gaya nina Lee Victor, Cairo Lazarte, Gio Mana, Princess Aliyah, Wynonna Collins at Andre Fajardo. Kahapon sa kanilang Media Day, all out na love and support ang ipinaramdam ng fans na game na nagpa-picture at meet and greet sa kanila. Mga kapuso, maging alisto at mapanuri sa hawak ninyong perang papel para wag maging biktima. Isa pong tindera sa Bago Negros Occidental ang muntik ng mabiktima ng cash-in and go modus. Kwento po ng tindera, nagpapa-cash in noon sa kanya ang suspect ng 10,000 piso. Pero nagduda raw siya dahil kakaiba ang kilos ng lalaki kaya hindi niya sinend ang pera. Nang iabot sa kanya ang bayad, doon na niya nadiskubre na peke ang mga perang papel. Inaresto ang lalaki na nakakulong ngayon sa Bago City Police Station. Paliwanag ng suspect, inutusan lamang daw siya. Wala raw siyang nagawa dahil pinagbantaan ang kanyang buhay. Humingi rin ng tawad ang suspect sa tindera. Ayon sa pulisya, kumpirmadong peke nga ang perang iniabot ng suspect sa biktima. Iniimbestigahan pa ang pahayag ng suspect. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng PNP-CIDG na hindi aksidente ang pagkamatay ni Ateneo Blue Eagles player Rene Baterbonia at Divine Adili sa kanilang team building activity sa Aurora. Inisyuhan na ng Immigration Lookout Bulletin Order sina dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin, dating team manager Epo Quimpo at 3 iba pa. Balitang hatid ni John Consulta. As far as CIDG is concerned, hindi ito aksidente. Right now, ma'am? Yes, No, po. it's not. Kung CIDG ang tatanungin, hindi aksidente ang trahedya sa team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora, kung saan namatay sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Lumabas sa investigasyon na halos lahat ng player ay nasa dagat, nasa 700 metro ang layo mula sa resort. Kita naman daw sa video na alam nila ang kondisyon ng dagat noong mga oras na yun. You won't send somebody doon on that condition. I guess we wouldn't dare to go there sa water during that time. They were aware that the current was strong prior to leaving. Ayon pa sa CIDG, hindi lang sina Baterbonia at Adili ang nadisgrasya. You are confirming that na 4 nga po ang nalunod. 4, yeah. Some of them already experienced drink na makainom ng water. Including a foreigner one. Another one. 48 individual na ang ipinasumpina ng CIDG. Muli rin ipinasumpina si dating Ateneo head coach Tab Baldwin pero hindi pa nagpakita. Man up. Be man enough to face the investigation. Naglabas na ang DOJ ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order para kay Baldwin. Gayun din kina dating Ateneo team manager Christopher Epo Quimpo at iba pang Ateneo coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castano at Sandro Soriano. Ayon sa DOJ, aalertuin ang mga otoridad kung magtangka silang lumabas ng bansa. Pero hindi nito mapipigilan ang kanilang pagbiyahe at hindi rin kumpirmasyon ng kanilang pananagutan. Kasama rin daw sa tinitingnan ng DOJ ang pananagutan ng Ateneo de Manila University. Sinisikap namin makuha ang panig ng mga inisyuhan ng ILBO at ng Ateneo. Nauna lang humingi ng tawad si Baldwin para sa pagkasawi ng dalawa nilang player. Ginawa raw nila ang lahat pero hindi kinayang isalba sina Baterbonia at Adili.
nagbitiw na sina Baldwin at Quimpo bilang head coach at team manager ng koponan. Sa bagong pahayag naman ng Ateneo kaugnay sa sinabi ng CIDG na hindi aksidente ang nangyari sa Aurora, ilalaan daw nila ang mga komento at clarification sa mga opisyal na prosesong legal bilang paggalang sa proseso. Patuloy raw silang makikipagtulungan sa mga otoridad. Sa NBI, dumating ang 11 basketball player ng Ateneo kasama ang kanilang abogado at kaanak. Hindi na nagdetalye sa media ng mga ibinahagi nila sa NBI. Tiniyak naman ni NBI Director Melvin Matibag na isa ring Atenista na magiging patas at professional ang kanilang investigasyon. Inaasahan din ng NBI na haharap na rin si Coach Baldwin ngayong Biyernes para magbigay ng salaysay. Ang commitment ng NBI, we will not leave anything unturned. Sa kwento ng mga Ateneo player na sina Sam Reyes at Kiefer Alas sa podcast ng Let's Talk with Pia Ontiveros, nakapila raw ang buong team sa mababaw na bahagi ng dagat bago nangyari ang trahedya. Sinusundan daw nila ang galaw ng kanilang coach, pero wala pang isang minuto ay humampas na ang mga along mas mataas sa kanila. All of us were panicking na po and we didn't know what to do. Kumbaga po, parang nag-scatter po kami in the water. Doon na po ako na parang napaisip na di na ata ako makakalabas dito. Because I really don't know how to swim po. Parang nag-give up na po ako nun. I was like gonna accept na mawala na po ako. Then, after more seconds went by, I felt my feet touch the sand. There's like a glimpse of hope talaga. So I jumped po and gasped for air. Si EJ Kapihian nila ang nakita nilang sumagip ng mga tao noon. Unang natagpuan sa Matribonia kaysa kay Adili. Sa isang punto, sinipr pa ang dalawang player. Kinumpirma rin ni Alas ang nabanggit sa isang report na pinatigil ito ng responder. They were doing CPR for a bit. Then They tried CPR for both Rene and Divine on the yung beach, kay no? Rene po, si Sir Jeric. yeah, RPD And then, po. Tapos pinastop po yata pinastop po ng ng medic para po ilagay sa stretcher and then to rush to the ambulance po. Pero walang pulse? I mean, even... I'm pretty sure they rushed him lang po sa ambulance. Si Adili naman, may pulso pa umano nang matagpuan pero hindi sa ambulansya isinakay. The only one I heard that had pulse po was Divine po. On the beach, he had a pulse? And then they put him in the ambulance and brought him to the... It wasn't an ambulance. Divine It po, was police car. Police vehicle. Yes Yeah, po. Ayon sa dalawa, hindi masasabing initiation rites ang ginawa nilang aktibidad. Wala rin daw pabigat o weights na ginamit. Pero palagay nila, may pagkukulang para matiyak ang kanilang kaligtasan. For me po, because when I was almost drowning po, I was just alone. So, for me, parang kulang po yung safety na... Naglabas din sila ng saloobin tungkol sa mga kritisismo ng publiko. Sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami. I feel guilt lang po kasi Guilt? Why? Rene was beside me and parang I felt na I could have done more na para di siya malunod. So, it was eating me alive na... It's like going through 2 deaths po. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Sugatan ng isang Indian national matapos maputol ang kable ng sinasakyan niyang zipline sa isang resort sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Pinagtulungan siyang buhati ng isang grupo ng mga lalaki. Lumabas po sa investigasyon ng pulisya na 10 metro ang lalim ng binagsakan ng biktima. Nagtamo siya ng mga sugat. Ligtas na raw ang lalaki matapos dalhin sa ospital. Ayon din sa pulisya, pansamantalang isinara ang resort habang iniinspeksyon ng lokal na pamahalaan. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kunin ng pahayag ang pamunuan ng resort. Pasok na si Filipino tennis star Alex Ayala sa round of 16 ng Berlin Open sa Germany. Tinalo niya ang Croatian tennis player na si Donna Vekic sa score na 7-5 at 6-4.
Dati nang natalo ni Ayala si Vekic sa ASB Classic at Kuyong Classic Exhibition ngayong taon. Sunod na makakalaban ni Ayala sa Berlin Open si world number 2, Elena Rybakina ng Kazakhstan. Para makatawid sa bahang kalsada at makakuha ng ayuda, sumakay sa heavy equipment ang mga residenteng yan sa Barangay Amsipit sa Maasim, Sarangani. Ayon sa uploader ng video, dahil umano sa pag-ulan, tumaas ang tubig sa isang ilog na nagdulot ng pagbaha. Naging hadlang daw yan para umabot sa kanila ang mga ayuda mula sa gobyerno matapos ang pagyanig roon ng magnitude 7.8 na lindol. Panawagan nila ang tulong sa lugar na naapektuhan ng lindol at pagbaha. May warrant of arrest na umano ang International Criminal Court laban kina Senador Bongo at 2 dating opisyal ng PNP. Ayon po yan kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sabi ni Duterte, nakuha niya ang impormasyon sa isang highly reliable source. Hindi pinangalanan ni Duterte kung sino ang 2 dating opisyal ng PNP. Tanong ng kongresista, wala na bang katapusan ang paggamit daw sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban ng administrasyon? Dagdag ni Duterte, huwag daw gamitin ang mga ahensya ng gobyerno para patahimikin ang mga kalaban sa politika para daw mapagtakpan niya ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sigo ay kabilang sa mga tinukoy ng ICC prosecution team na co-perpetrators umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay noong war on drugs. Dati nang sinabi ni Go na walang basihan, hindi patas at walang koneksyon sa nooy tungkulin niya bilang Special Assistant to the President ang mga alegasyon ng ICC prosecution. Wala pa siyang bagong pahayag kaugnay sa sinabi ni Congressman Duterte. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla at ng Philippine National Police na wala silang natanggap na impormasyon tungkol sa umano'y arrest warrant para kay Go at sa 2 dating police officers. Sagot naman ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi wini-weaponize ng administrasyon ang ICC. Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wini-weaponize. So huwag nating kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. Fresh from her vacation, ibinahagi ni The Master Cutter star Shuvi Etrata ang kanyang US experience. Sabi ni Shuvi, masaya siyang nakapunta sa Amerika. Kasama niya si co-Sparkle star Anthony Constantino at na-meet ang family and friends ng aktor. Highlight din ng kanyang trip doon ang birthday celebration nila ni Anthony. Biro pa ni Shuvi, ang lamig daw sa Amerika noong magpunta siya. Masayang-masaya yung trip ko sa Amerika. I got to learn a lot about myself and kung ano ko talaga gusto ko sa buhay. Na-open ako sa first world country. So ang daming opportunities na pwede palang tahakin. Samantala, abangan din si Shuvi sa upcoming Taste of Manila 2026 sa Canada kasama ang ilang kapuso stars gaya nina Jillian Ward, Miguel Tan Felix, Rochelle Pangilinan at Paul Salas. Sa August 15 at 16 na yan, hatid ng Sparkle GMA Artist Center at GMA Pinoy TV. Tampok po natin ngayon ang isang tatay na tila natanggap na ang kanyang advance Father's Day present. Meet Tatay Ronaldo Tabanao, Alternative Learning System passer. Kwento po ng kanyang anak na si Youth Cooper Jael Tabanao, muling bumalik sa pag-aaral ang kanyang tatay na napilitang huminto noon dahil sa hirap ng buhay. Makalipas po ang ilang taon at panghihikayat nila, nag-enroll si Tatay Ronaldo sa ALS. Nakunan pa nga siyang nagsasaulo ng tula matapos ang buong araw na pagtatrabaho bilang tricycle driver. Sa tulong at suporta ng kanyang pamilya, nakamit niya ang bagong achievement. Good job ka, Tatay Ronaldo! High-tech naman ang eksena sa isang fashion show sa Seoul, South Korea. Sa runway kasi hindi lang tao ang rumampa. Ang nag-showcase lang naman sa mga nagkagandang outfits dyan, mga humanoid robots. Namiss namin yata ito ni Maris. No? At hindi lang daw yan ang itinamalas nila dahil sa dulo, abay may paandar.
Mula sa pagtanggal ng mga kapa, naku, nag-slay-slay ha sa runway ang humanoid robot sa event na Mach 33 Physical AI Fashion Show. Ang outfit nila matchy-matchy sa suot din ng human models. Matapos ang well-coordinated catwalk, in sync naman sa pagsayaw ang mga model. Hindi dyan natigil ang palakasan sa runway dahil nagkaroon pa ng kickboxing match ang dalawang robot. Kwento ng organizer ng event, ginawa nila yan bilang simbolo ng pagkakaisa ng robot at tao. Paraan din daw yan para i-level up ang teknolohiya sa hinaharap. Wow! Malapit na bang magka-EA version tayong tatlo? Kailan ba sila naka-jacket? Pwede. Lalamig din sila. Oo nga. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po, si Connie Sison. Happy Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampet. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Totoo.